Hello, magandang hapon, no? So, uh yung live daw na sinaktan. Hindi ko pwedeng i-play itong mga video na ganito kasi mayayari tayo sa YouTube eh. Ang dami nagpapasa sa akin eh ng mga yung mga videos na may violence. Ngayon, hinihintay ko na lang sa news para at least kahit papaano may censorship na, 'di ba? Pero sometimes na ano pa rin eh, nadidemonetize pa rin. Anyway, pagpatuloy natin. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Ni-livestream sa social media ng isang lalaki ang pambubugbog niya sa babaeng karelasyon. Ang matindi pa. Nga no? Ano bang ginagawa ginagawang ebidensya yung ginagawa niya live yung ebidensya. Si Raulo. Ang biktima may iniinda pang sakit dahil kapapanganak lang. Oh, Narito ang Frontline Report. Alam niyo sa totoo lang mga men, lalo na yung mga babae. Halimbawa, magshota pa lang kayo, no? Ito, seryoso ako mga babae ha. Magshota pa lang kayo, may signs na ng pagiging violento yung boyfriend mo. Kahit gaano mo kamahal, gumawa ka na ng paraan para makawala. Pag nakatikim ka na. 'Di ba? Kasi parang yun na yung magiging trailer ng Tandaan mo ha, pag napakasalan mo yan, habang buhay mong makakasama yan. Yes, naniniwala naman ako, no? Ganito, wait lang ha. Naniniwala naman ako na syempre baka ikaw yung maging dahilan para magbago. 1 in a million yon. Syempre nasa pagpapasya mo yon. Kung feeling mo mangyayari yon, go ahead, di ba? I mean, syempre baka kailangan lang ng tamang inspirasyon ng lalaki para magbago. Pero susugal ka nun. 'Di ba? Pwede naman mangyari 'yon. May nangyayari naman gano'n na nung ikaw ay nakilala ay magbabago na, 'di ba? Fairy tale, no? Pero kung hindi ka sigurado at nakaranas ka ng gano'n, lalo na pag natuklasan mo na nagaganon, nako. Ay nako. Huwag mo sirain ang buhay mo sa ganyan. Pwede mo naman maging kaibigan yan pagka nag-break kayo. Pero yung sasamahan mo habang buhay na ganyan, imaginein mo halimbawa, nasuntok ka na ngayon. Nagka-black eye ka na, boyfriend mo pa lang. Tapos, alam mong nagda-drugs pa, boyfriend mo pa lang. Maging advance naman yung pag-isip mo. Paano pag nagkaroon ako nagkaroon na kami ng anak. Tapos ganito ang sasapitin ko. Tapos baka hindi lang sa akin gawin to, kundi sa magiging anak namin. Kasi alam mo mga ate, tandaan nyo ha, ang pag ikaw ay biktima ng bugbog, after mo mabugbog tao ka pa rin eh. Pero kung ikaw ay biktima ng addiction, kung addict ka sa droga, hindi ka na nagiging tao nun eh. Wala nang kinikilala ang taong nakadroga. Maniwala ka. Kaya kung halimbawa nakaranas ka na ng ganyan at addict, ano ba titingnan mo sa boyfriend mo, pagiging gwapo? Doon ka na sa mukhang unggoy kung na mabait. Ano gagawin mo habang buhay bang gwapo yan? Dadating ang araw, kukulubot din ang mukha niyan. Malaki ang yun ang habol mo. Diyos ko, mag-isip-isip ka. Dahil hindi lang buhay mo mahihirapan, yung magiging anak nyo din. Kaya pag maaga at may signs na ng ganito, mag-isip-isip ka. Nasa sa inyo pa rin yan ha. Katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Baka may fairy tale na istorya na
kayo lang ang magiging dahilan kung ba't yan. Pero 1 in a million yon. At siguraduhin mo, titiisin mo yon. Ang problema, baka mamaya, nagtiis ka hanggang sa mawalan ka na ng buhay. Di ba? Iisa lang ang buhay natin. Baka mamaya makasurvive ka dyan. Ano ka na, paralyze ka na. Di ba? Mag-isip na mag-isip. Ha? Kasi gusto niya manakit. Sa burado ng Facebook Live na ito, kitang sinasabunutan ng lalaki ang isang babae. Base sa kanilang usapan, tila magkarelasyon ang dalawa. Halos hindi makagalaw ang babae. Hindi naman bumibitaw ang lalaki sa pagkakasabunot sa babae. Makita mo sa camera. Gusto mo to, di ba? Sa isang punto, sinubukan siyang paluin ng babae. Pero hindi niya ito maabot. Habang nagpapatuloy ang Facebook Live, tila nagkakasumbatan na ang dalawa. Magbayad ka muna ng utang sa akin, tanga. Hindi, ito. Magiging ano naman ako. Ito ha. Mamaya may magagalit na naman sa akin eh. Magiging patas naman ako. Pero pinapauna ko hindi ko sinasabi na tama yung ginawa ng lalaki. Maling-mali yung ginawa ng lalaki. Maling-maling, sobrang maling. 1 million times na mali yung ginawa ng lalaki. Wala tayong pagdedebatihan doon. Kasi last time, no, nag-topic ako ng ganito, ako yung inaway. Yung regarding doon sa nakuha ng CCTV. Di ba? Ako yung inaway. Pero wala akong sinasabing tama yung lalaki. Kayo namang mga babae, no? Sometimes, obserbahan nyo din naman yung partner nyo. Kasi, minsan, no, nangyayari itong ganito pag matagal ng sobrang haba na ng panahon na nananahimik ang lalaki, yung kinikim-kim niya lahat, baka sometimes naman kasi abusado kayo. Yung nasanay na lang kayo na binabatok-batukan nyo yung lalaki, wala rin kayo respeto. Inuulit ko hindi ko sinasabing tama yung lalaki, mali yung ginawa ng lalaki. Kasi, minsan, parang ang nagigets ko, may mga kaso kasing ganyan, ilang taon na kayo nagsama, for example, 10 years na kayo nagsasama, biglang naging ganyan yung lalaki. Pwede kasi mangyari, alam mo yun, yung madalas ng pagtitimpi ng lalaki, kinimkim niya na ng kinimkim. Inulit ko mali ito. Mali pa rin yung ginawa ng lalaki. Pero intindihin natin yung cause, yung ugat kung bakit nagkaganyan yung lalaki. Pwede kasi ganito yung nangyari. Yung sobrang tagal nyo ng pagsasama, yung lagi mong ina-under ang lalaki, lagi mo siyang pinapahiya, kaya dapat ng respeto mutual din eh. Yung sobrang lakas na ng loob mo, dahil alam mo kasi, babae ka, hindi ka papatulan. Tandaan nyo iba kasi ang lakas din ng lalaki eh. Kaya ito, pwede kasing anong nangyari, sa sobrang pagtitiis na ng lalaki, hindi niya nakaya yung ginagawa ng babae, yung hampas ng hampas. Hampas ng hampas, bunganga ng bunganga. Dapat alam niyo din ang limitations niyo eh. Dapat cautious din kayo mga babae. Na hindi baka mamaya biglang bigwasan na lang ako nito. Kasi iba talaga ang lakas ng lalaki pag gumanti eh. Baka mamaya kasi ganun yung nangyari dito. Although na pabor din naman ako na lagi dapat kayo iniintindi sa lahat ng oras. Kasi babae nga kayo eh. Hindi dapat kayo sinasaktan. Pero isipin nyo din halimbawa mag-isip, sumusobra na kaya ako sa asawa ko? Sumusobra na kaya ako sa girlfriend ko na ganito ang ginagawa? Sumusobra na kaya ako sa asawa ko? Sumusobra na kaya ako sa boyfriend ko? Na lagi ko siyang sinasaktan ng physical? Lagi kong pinapasama ang loob niya? Tanungin nyo na sa sarili nyo yun. Isipin nyo din, no? Baka mamaya kasi, yun ang pinagmulan nito eh. Na kung parehas kayo nag-uunawaan, no?
Yung ang madalas na habit yung mga babae kasi minsan ungkat ng ungkat eh. Tandaan nyo ha, walang perfectong relationship. Walang perfecto. Darating at darating talaga ang time na mag-aaway kayo. Pero ang advice ko lang, yung mga bagay na nakaraan na, wag nang kalkalin yun. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Lahat tayo nagkakamali. Halimbawa, no, may nagkaroon ka ng kasalanan. Or, halimbawa, ikaw, babae ka. Ako yung asawa mo o ako yung boyfriend mo. Nangyari na eh. Nagkaroon na ako ng kasalanan eh. Nangyari na eh. Tapos, nagkapatawaran na tayo. After nun, may wall na dapat start na tayo ng ng bagong yugto ng ating buhay. Part iyon ng nakaraan natin. Lahat naman dumadaan sa ganun eh. Iba't ibang uri nga lang pero dumadaan sa punto na ganun. Dapat from there umpisa na tayo kasi anong nangyayari minsan no, may tampuhan lang. For example, nagpabili ng ulam. Nakalimutan, no? Ganong kababaw na bagay. Biglang kakalkalin yung mga yung panahon ng hapon na nangyari. Iwasan nyo din yung ganon, mga babae. Ha? Yung para kay mga sepulturero eh. Yung kalkal pa ng kalkal ng mga bagay na tapos na. Ha? Makakaasa ba ako sa inyo na wag na kayong ganon? Isa sa nakakasira ng relasyon yun. Yes, nagkamali na yung asawa mo before o yung boyfriend mo, nagkamali na siya. Ngayon, tapos na at nakikita mo nagbabago na, nagtampo ka sa isang walang kwentang bagay, gagawin mo? Kakalkal yan. Kakalkal ng mga luma. Ikaw dati, nahuli na kita, na ganyan, bla bla. Di ba? Sa pool ba? Anyway, pagpatuloy natin. Yung motor wala. Anong motor? Anong motor pinagsasabi mo? Parang kumuha kasi ako ng motor. Tapos yung motor kasi, tawag dito, sinasabi niya na parang ako Sa akin nagpilit mo sa kanya. Ha? pinabayad. Ako nagpilit? Paabono kasi wala kang trabaho. Nang mabitaw Wala ka naman palang trabaho, kuya eh. Kuha ka ng motor eh. Kaya talaga pag yung mga motor, yung mga kaya naman bilhin, hindi ko na hinuhulog-hulugan yan. Masakit sa ulo hulugan eh. ng lalaki ang babae, Wala kang trabaho. Ha? Pilit sa kanya? Ha? Pinabayad. Ako nagpilit? Paabono kasi wala kang trabaho. nang mabitawan ng lalaki ang babae, kitang tila may iniinda itong pananakit sa tiyan. Kapapanganak lang kasi umano ng babae ng cesarean. Nagpatuloy naman sila sa pagtatalo. Giit ng lalaki, dati rin daw siyang sinasaktan ng babae. Yo, di Okay ba? naman, okay naman. Hindi, ulit ko hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni lalaki ha. Pero may pinaghuhugutan kasi. 'Di ba? Mali yung ginawa ni kuya. Sobrang mali nun. Pero may pinaghuhugutan. Ang inaano ko lang dito, may pinagmulan kasi. May magagalit na naman sa akin dyan sa comment section. Nanakit? Ha? Huwag ka mananakit ng lalaki. Alam mo pag sumobra, kaya merong mga namamatay na babae. Kasi sobra, alam mo yun, dahil lang dito, nasira utak ko tol. Kasi kagabi, Although na hindi ako agree dun sa sinasabi niya, pero hindi mo madedenay ang realidad na may ganun talaga eh. Na nakakapag-trigger eh. Diba? Kaya kung paano itrato yung asawa niyong lalaki, pahalagahan nyo din. Huwag kayo magre-rely dun sa dun sa mentality na, hindi, babae ako, hindi dapat ako saktan, hindi ako dapat. Totoo naman yon. Kaya lang, syempre, magkaroon ka din ng reservations na purkit bang ganun ang sistema, aabusuhin mo. Diba? Aabusuhin mo yung
yung power mo bilang babae. Siguro magtampo ka, no? Yung typical na tampo na yung pagka may ginawang kasalanan yung asawa mo, wag mong pansinin. Magkukusa naman yung lalaki na, wag mo naman ako hindi pinapansin. Yung magpakipot ka, no? Mag-inarte ka, yun ang gawin nyo, pero yung akala nyo dahil nasa batas na hindi dapat kayo saktan, kayo na yung mananakit. 'Di ba? Isipin nyo din, inulit ko mali pa rin yung ginawa ng lalaki. Nakaupo na lang ang babae at tila mangiyak-ngiyak sa sakit. Pero patuloy sa mga litanya at pangungutya ang lalaki. Oh, pa-hospital ka na. Pa-police. Ang problema kasi dito, men, kung di ka naman din bobo, di ba, binroadcast mo pa yung ginawa mo. Feeling mo tama. Ang inaasahan niya dito, may intindihan siya ng buong Pilipinas. Gago din eh. Ka na din. Pakulong mo na ako. Para tapos na. Ba't di mo saldalin sarili mo sa kulungan, tarantado? Oo, sirain mo na ako. Sirang-sira naman ako. Utak ko nga, sira na sa'yo eh. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari nang matapos na ang Facebook Live. Ayon sa caption sa post, residente ng Tuguegarao City ang lalaki. Yarika, boy. Pinag-utos na ni Tuguegarao City Nako, Mayor Myla Yarika. Quinque sa pulisya na imbestigahan Pagkulong mo, ikaw ang pagtitripan doon. Kala mo, madali ang makulong, ha? ang nangyari at tiyaking ligtas ang babaeng na-videohan na sinasaktan. Nanawagan din sila sa sinumang may impormasyon sa insidente na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang karahasan Halika. laban sa kababaihan at kabataan. Ibinigay na rin daw nila ang kopya ng video sa iba pang ahensya para matunton ang biktima at ang lalaking Kaya lang ate, pagka kinasuhan, tuloy mo, ha? Baka mamaya kasi lambingin ka niyan. Atras ka din, di ba? Tigasan mo din. Ay, wala na eh, nagkasakitan namin eh. Tuloy mo na yan pagka nakulong na yan. Huwag ka nang papaareglo, baka mamaya kasi lambingin ka lang, bibigay ka kagad. Di ba? Sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mga Pagdudusahan niya yan, yari siya. Lalo na pag nalaman ng mga kasamahan mo sa kulungan na na ganun yung ginawa mo. Yari ka. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.